Kabanata 6. Nakahanap siya ng isang pares ng pajama na pambata, may disenyo pang Pikachu, na maaaring isuot ni Little Treasure. Nabili niya ito noon habang nagtatrabaho siya bilang part-timer at basta na lang itinambak sa aparador. Mas naging madali ang paghahanap ng damit para kay Lucas dahil may naiwan pang ilang piraso ng damit ang nakababatang kapatid niya. Matapos muling makasama ang kanyang mga tunay na magulang, palaging may bigat sa dibdib si Luna sa tuwing naiisip niya ang kanyang mga adopted parents. Pakiramdam niya ay parang pinagtaksilan niya ang mga ito, kaya hindi niya magawang humarap sa kanila. Bihira niya silang kontakan, at tanging ang nakababatang kapatid niyang si Theo ang madalas niyang kausap. Pagkatapos makahanap ng damit, bumalik siya sa kwarto upang kumuha ng bagong bedsheet at punda ng unan. Masyadong maliit ang sofa sa sala para maunat ng maayos ni Lucas ang kanyang mahahabang binti. Ang tanging nagawa niya ay ilagay ang isang bangkito sa dulo nito upang madagdagan ang haba ng pansamantalang higaan. Wala naman siyang dapat ipag-alala kay Little Treasure. Pagkatapos maligo, isinuot nito ang cute na pajama at kusa ng dumiretso sa kama para mahiga. Matapos maligo at magpalit ng mas konserbatibong pajama, lumabas si Luna at siniguradong maayos ang kanyang hitsura. Mr. Ford, good night. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Manam, sagot ni Lucas habang hindi na ipirmi ang tingin kay Luna. Sa ilalim ng liwanag, ang bagong polygon dalaga ay tila nagdadala ng kakaibang ningning. Wala naman siyang suot na espesyal. Isang simpleng pajama lang, at nakapusod pa ang buhok. Ang mukha niya'y walang kahit anong kolorete, at ang kanyang makinis na balat ay may bahagyang pamumula dahil sa init ng paliligo. Alam niyang sinadyang maging maingat ni Luna sa pagpili ng suot. Walang anuman sa kanyang itsura ang maaaring ituring na hindi angkop. Ngunit sa loob ni Lucas, isang bagay ang hindi niya maipaliwanag. Napagtanto niyang may isang partikular na bahagi ng kanyang katawan na unti-unting nagigising. Pagpasok ni Luna sa kanyang kwarto, agad niyang napansin ang isang munting nilalang na nakahiga sa kanyang kama. Napangiti siya, at biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Marami nang nangyari mula kagabi na hindi niya inasahan. Matulog ka na, aniya habang pinatay ang ilaw sa kisame, iniwang nakabukas lang ang lampshade sa tabi ng kama. Mahinahon siyang humiga sa tabi ni Little Bun. Kumurap-kurap si Little Bun, halatang wala pang balak matulog. Napahawak si Luna sa kanyang noo. Mukhang may mga batang hindi nakakatulog nang hindi binabasahan ng kwento. Napangisi siya ng bahagya. Hindi ako marunong magkwento. Paano kung kantahan na lang kita? Biglang nagningning ang mata ni Little Bun at agad na tumango. Kaya dahan-daang hinaplos ni Luna ang likod ni Little Bun at marahang nagsimulang umawit. Sa init at lamig ng bawat umaga, nananatili akong iyong kasama. Tahimik na tanaw ang oras na dumaan. Habang puso'y iyong pinapakinggan. Sa hanging malamig, daong naligas. Sumasabay sa tibok na maingat. Sa pagitan ng tuwa at pangungulila. Isang ngiti ang di may pinta. Nais kong maging naibeng kay puti. Bumabagsak ng dahan-dahan sa pisngi. Isang dampi sa pusong payapa. Sa yakap ng panahong nagbabago't lumilipez. Sa walang hanggang saya at pag-ibig. Umaalon ang damdaming matalik. At sa bawat ikot ng mundong kay Liko. Mananatili akong naririto. Biglang napahinto si Luna sa pagkanta. Sandali lang. Ang kasunod na linya ay, pagsiping sa minamahal. Anak ng. Hindi ba't medyo hindi ito angkop para sa isang bata? Dali-dali siyang umubo. Nakalimutan ni tita ang kasunod. Kakantahan na lang kita ng ibang kanta, ha? Mabilis na tumango si Little Bun, hindi alintana ang pagbabago ng kanta. Napahilot sa sentido si Luna, nag-isip ng mas angkop na awitin. Sa wakas, isang nursery rhyme ang pumasok sa isip niya. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. And Jill came tumbling after. 3 beses niyang inulit ang kanta bago niya narinig ang mahihinang hilik sa kanyang tabi. Napabuntong hininga siya. Mahirap palang magpalaki ng bata. Biglang napaisip siya tungkol kay Lucas Ford. Bilang isang single dad, paano niya nagagawang alagaan ng maayos si Little Bun? At sino nga ba ang ina ng bata?
Bakit niya iniwan si Lucas pagkatapos manganak? Dahil ba hindi siya tinanggap ng pamilya Ford? O baka naman may ibang dahilan na hindi nakikita ng iba? Habang abala sa kanyang imahinasyon, dahan-daang pumikit ang kanyang mga mata at tuluyang nakatulog. Pero bandang hating gabi, biglang nagising si Luna dahil sa isang mahinang tunog na nagmula sa sala. Maingat siyang bumangon mula sa kama upang tingnan kung ano ang nangyari, lalo na't mahimbing ang tulog ni Little Bun. Pagbukas niya ng pinto ng silid, nakita niya si Lucas na nagsasalin ng tubig sa baso. Hawak nito ang tiyan, at bakas sa kanyang mukha ang pamumutla. Dali-daling lumapit si Luna. Mr. Ford, ayos ka lang ba? Walang problema. Kumikirot ba ang tiyan mo? Hindi sumagot si Lucas. Dahil doon, nakumpirma ni Luna na tama ang hinala niya. Hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit sumakit ang tiyan ni Lucas. Marahil sa maanghang na pagkain pero bakit niya pa rin ito kinain? Siguro dahil sa maanghang na hotpot na kinain mo. Hintay ka lang saglit. Kukuha ako ng gamot sa tiyan. Sa kabutihang palad, may ilan siyang nakahandang mga first aid na gamot sa bahay. Mabilis siyang bumalik dala ang gamot. Dapat mong inumin ang 2 gamot na ito. Salamat. Kinuha ni Lucas ang mga gamot na nasa palad niya. Bahagyang dumampi ang malamig nitong daliri sa kanyang balat. Isang dampi na parang dumaan sa mismong puso niya, dahilan upang biglang lamambat ang kanyang tuhod. Sa tahimik na gabi na binabalot ng hangin at ulan, napakadaling mawalan ng kontrol kapag may ganitong uri ng kagwapuhan sa harapan mo. Dali-daling pinagalitan ni Luna ang sarili hanggang sa kumalma ang kanyang puso. Habang tinitingnan niya si Lucas na umiinom ng gamot, hindi muna siya umalis. Hindi kasi magalang kung basta na lang siyang aalis. Kumusta? Medyo gamaan na ba ang pakiramdam mo? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Pasensya na, hindi ko alam na hindi mo pala kayang kumain ng maanghang. Ang totoo, ang inaalala niya kanina ay si Little Bun. Pero sa huli, si Lucas pa ang nagkaproblema. Anong klaseng irony ito? Huwag kang mag-alala, matagal na itong sakit ko, sagot ni Lucas. Maya-maya, sa katahimikan ng gabing iyon, bigla siyang nagsalita. Ang dahilan kung bakit kami nandito ngayong gabi ay dahil gusto kang makita ni Little Treasure. Napakunot ang noo ni Luna. Gusto akong makita ni Little Treasure. Matapos ang nangyari sa warehouse, labis siyang natakot. Kaya simula noon, sobrang naging malapit siya sa'yo. Napansin ni Luna na sa tuwing kasama ni Lucas si Little Treasure, o kapag pinag-uusapan ang bata, unti-unting lumalambot ang malamig at matigas na aura nito. Hindi na ito kasing nakakatakot tulad kanina. Kaya pala, tumanggaw siya bilang sagot. Sa ganitong uri ng gabi, madaling bumaba ang depensa ng isang tao. Kaya naman hindi niya napigilan ang sarili na itanong ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Pasensya na sa pangungulit, pero, hindi ba talaga marunong magsalita si Little Treasure? Hanggang ngayon, hindi pa niya naririnig na magsalita ang bata. Tumanggo at umiling lang ito sa tuwing may nais iparating. Hindi naman sa hindi siya marunong magsalita. Mas tamang sabihin na ayaw niyang magsalita. May pinagdadaanan siya sa puso't isipan. Napakunot noo si Luna. Parang ganon na nga. Medyo sarado ang mundo ni Little Treasure. Madalas niyang isinasara ang sarili sa iba, prank ang sagot ni Lucas. Ganon ba? Tama nga ang hinala niya. Tungkol naman sa dahilan kung bakit siya ganoon, hindi na niya sinubukang alamin. Isa itong lihim ng isang mayamang pamilya. Isang bagay na hindi niya dapat pakialaman. Biglang dumiretso ang tingin sa kanya ni Lucas. Ang malamig at matalim niyang mga mata ay tila may kakaibang ningning. Isang titig na parang apoy na kayang sunugin siya hanggang sa maging abo na lang siya. Miss Windsor. Napatigil si Luna dahil sa seryosong titig nito. May posibilidad bang nagkita na tayo noon? Kung ibang lalaki ang nagtanong yun, siguradong iisipin ni Luna na isa lang itong luma at gasgas na pick-up line. Pero dahil si Lucas ang nagsabi, at halatang may tunay na pagtataka sa kanyang mga mata, hindi niya alam kung paano iyon sasagutin. Sa tingin ko, hindi pa tayo nagkikita noon. Kung nakita noon, Mr. Ford,
imposibleng hindi kita matandaan, pero, may problema ba? Kahit nagdududa, nanatili pa rin ang tiyaga sa kanyang tono. Sa estado niya sa buhay, imposibleng magkaroon siya ng ugnayan sa isang taong tulad ni Lucas Ford. Kahit noong tinuturing pa siyang anak ng pamilya Windsor. Wala naman, sagot ni Lucas habang unti-unting iniiwas ang tingin. Sa ilalim ng malalim na kulay ng langit sa labas ng bintana, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Mukhang bumibigat na ang atmosfera. Mr. Ford, kung wala ka ng ibang kailangan, mauuna na akong matulog. Tanong niya ng maingat. Parang nabasa ni Lucas ang nasa isip niya. Itinaas nito ang kamay. Wala namang kailangang madaliin. Umupo ka muna. Wala raw kailangang madaliin. Pero sa totoo lang, gusto na niyang mabilisang makatakas. Kabanata 7. Masunuring umupo si Luna na parang isang batang mag-aaral sa elementarya. Halatang gusto na niyang umiyak. Inalalayan ni Lucas ang kanyang ulo gamit ang isang kamay. Natatakot ka ba sa akin? Sa dilim ng gabi, lalo pang nagmukhang mapanganib si Lucas, mas delikadong dyablo kumpara sa malamig at matigas niyang anyo tuwing araw. Mabilis na umiling si Luna, tapos dahan-daang tumango. Sa buong kabisera, siguro wala namang taong hindi natatakot sa'yo, di ba? Nilero ng mga daliri ni Lucas ang baso habang mabagal na nagsalita, kaya ka natatakot sa akin, dahil takot din sa akin ang iba. Tumingin siya kay Luna at walang babalang nagtanong, kung ganon, bakit hindi mo na lang ako pakasalan, tulad ng gusto ng ibang babae? Dahil sa tanong na iyon, muntik nang mahulog si Luna mula sa kanyang upuan. Akala niya'y nakaligtas na siya sa delubyo kaninang umaga. Mali pala siya. Masyado siyang naging kampante. Paano niya sasagutin ang ganitong klaseng tanong? Nanginginig niyang itinaas ang kamay. Bago ko sagutin yan, pwede bang magtanong muna ako? Tumango si Lucas. Sige. Bakit ako? Dahil ba sa pagiging malapit sa akin ni Little Treasure? Sa tingin ko, pansamantala lang yan. Kapag hamupa na ang emosyon niya, magiging maayos din siya. Kahit pa manatili siyang ganyan, hindi mo kailangang gawin ito sa sarili mo, pigil hiningang pinayuhan siya ni Luna, na para bang inaakay ang isang batang naliligaw ng landas. Ibinaba ni Lucas ang hawak niyang baso at tiningnan siya ng diretso. Akala ko'y naging malinaw na ako noon, Miss Windsor. Pero kung hindi mo pa rin naiintindihan, hayaan mong ulitin ko. Ipagkakaloob ko ang sarili ko sa iyo bilang kapalit ng pagsadyap mo kay Little Treasure. Dahil dyan mismo kaya hindi ko ito matatanggap, okay. Sigaw ni Luna sa kanyang isip. Ramdam niyang wala nang saysay ang makipagtalo pa sa kanya tungkol dito. Kaya gumawa na lang siya ng apologetic na ekspresyon. Mr. Ford, labis akong nagpapasalamat sa kabutihan mong ito, pero, labag sa loob ko ang magpakasal kahit kanino, kaya, itinaas ni Lucas ang isang kilay. Ibig sabihin, gusto mo lang matulog kasama ako pero ayaw mong akuhan ang responsibilidad ng pagpapakasal. Oo, tama yan eksak, teka. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Muntik nang lumuhad si Luna sa harapan niya. Diyos ko, pwede bang mas nakakatakot pa ang mga linya nitong taong to? Sayang naman, hindi ako naniniwala sa premarital sex. Sino bang maniniwala dyan? Mahinang bulong ni Luna sa sarili. Nakabuntis ka na nga bago magpakasal, di ba? Waring lumutang ang tingin ni Lucas habang nakatanaw sa bintana. Aksidente lang si Little Treasure. Hindi ko alam kung sino ang kanyang ina. Bakit parang ang samang pakinggan nun? Biglang bumalik ang tingin ni Lucas sa kanya. So, inaalala mo na may anak na ako kaya ayaw mo akong pakasalan. Imposible. Mabilis na sagot ni Luna. Tulad ng sinabi ni Lucas, halos lahat ng babae sa kabisera ay nangangarap na maging ina ni Little Treasure. Paanong mag-aalala siya tungkol doon? Kung ganon, bakit? Mukhang hindi siya tatantanan ni Lucas hanggat hindi siya nakakatanggap ng sagot na katanggap-tanggap para sa kanya. Napabuntong hininga si Luna at hinaplos ang noo, pagkatapos ay maingat na nagsalita, Mr. Ford, ang kasal ay hindi isang laro. Kahit pa ito'y bilang kabayaran sa utang na loob o ano pang dahilan. Ngayon pa lang tayo nagkausap ng ganito.
Kilala mo ba ang pagkatao ko? Alam mo ba ang nakaraan ko? Mahalaga sa akin ang kasalukuyan. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Direktang sagot ni Lucas, matigas, matapang, at hindi matitinag. Ngunit sa sagot niyang iyon, biglang lumamig ang ekspresyon ni Luna. Pero para sa akin, bahagi ng pagkatao ko ang nakaraan ko. Hindi ko kayang putulin ang aking nakaraan para lang pakasalan ka. Nagmamadali niyang itinuloy, Mr. Ford, magkaibang landas ang tinatahak natin. Seryoso kong ipinapayo na kalimutan mo na ang ideyang ito. Sumunod ang isang mabigat na katahimikan. Inihanda na ni Luna ang sarili sa posibilidad na magalit ito dahil sa muling pagtanggi niya. Ngunit sa halip, kalmado lang na sinabi ni Lucas, naiintindihan ko. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Luna, mabuti kung ganon. Matutulog na ako. Good night. Good night. Habang pinagmamasdan ng lalaki ang papalayong figure ni Luna, ang kanyang titig ay parang karagatang napakalalim. Hindi mahulugan ng tingin. Pero sa kailaliman nito, may isang bagay na hindi nagbabago, ang init na nagmumula sa pinakailalim ng dagat. Nang sumunod na umaga, nagising si Luna sa mababang tinig ng isang lalaki mula sa sala. Ibinaba ni Lucas ang kanyang cellphone nang marinig ang mga yabag sa likuran niya. Sa mahinahong tinig, nagtanong siya, nagising ba kita? Napatingin si Luna sa lalaking nasa harapan niya, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Walang suot na pang-itaas si Lucas. Kaya nang bumukas ang pinto, ang unang tumambad sa kanya ay ang makinis na balat ng lalaki. Masyadong matindi ang epekto niyon. Mabilis niyang hinaplos ang ilong niya. Mabuti na lang at wala siyang nagawang kaiya-hiya. Tila hindi naman napansin ni Lucas ang kakaibang reaksyon niya. Sa halip, kalmado nitong dinampot ang kanyang damit mula sa sofa at isinuot iyon. Habang isinusuot niya ang kanyang pang-itaas, sinabi niya, may emergency sa trabaho, kailangan ko nang umalis. Pwede bang ikaw na ang gumising kay Little Treasure? Oh, sige. Agad na tumango si Luna at nagmamadaling tinungo ang silid ng bata. Pero hindi na niya kinailangang gisingin ito. Paglingon niya, agad niyang nakita ang isang maliit, malambot, at sobrang cute na Pikachu na nakatayo roon, nakatingin ng diretso sa ama nitong si Lucas, hindi man lang kumukurap. Kitang-kita sa mukha ng bata ang hindi kasiyahan. Little Treasure, magpalit ka na ng damit, sabi ni Lucas habang isinusuot ang kanyang coat. Ang naging tugon niya ay isang malakas na bang. Ang tunog ng pinto ng kwarto na mariing isinara. Walang awa. Napatigil na lamang silang dalawa sa inasta ng bata. Sinubukan ni Lucas buksan ang pinto, pero nakalock ito mula sa loob. Napatingin siya kay Luna, may susi ka ba? Nahihiyang umiling si Luna. Meron. Pero nasa loob ng kwarto. Napahawak si Lucas sa sentido niya bago nagsalita sa malamig na tinig. Milan Ford, bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi ka lalabas, huwag mo nang asahang makakabalik ka rito. Lumipas ang 3 minuto, pero walang kahit anong tunog mula sa loob. Milan, lumabas ka. Kung hihintayin mo pang pilitin kita, hindi na ako magiging mabait. Still no movement. Walang balak ang little bun na bigyan ng kahit katiting na dignidad ang ama niya. Nakatayo lang si Luna sa gilid, pinipigil ang tawa. Mamaya pa naman ang pasok ko sa trabaho. Bakit hindi mo nalang hayaan si Little Treasure na manatili muna rito? Madilim na madilim ang mukha ni Lucas habang inilabas ang cellphone niya at may tinawagan. Muling sumilip si Luna sa kanya at napansing psychiatrist ang tinatawagan nito. Natigilan siya. Tatawag ng psychiatrist para lang sa ganitong bagay. Hindi ba parang oo naman iyon? Mahinang tumikim si Luna at nag-alok. Paano kung ako na lang ang kumausap sa kanya? Sandaling nag-alinlangan si Lucas bago tumango. Lumapit si Luna sa pinto at maingat na nagsalita sa malambing na tinig. Little Treasure, kailangan ko pang pumasok sa trabaho mamaya. Wala mag-aalaga sa'yo, kaya pwede bang sumama ka muna kay Daddy? Tahimik pa rin sa loob. Ganito na lang, palitan tayo ng phone numbers para pwede tayong mag-usap kahit kailan. Pwede rin tayong mag-video call. May marahang tunog ng mga yabag mula sa loob ng silid.
Kapag nahuli si tita, siguradong magagalit ang director namin. Ang tapang pa naman nun. Kawawa naman ko huhuho. Bumukas ang pinto. Handa na si Lucas sa isang mahabang laban, kaya hindi niya inaasahan ang mabilis na pagbukas ng pinto. Saglit siyang natigilan at napatingin ng may bahagyang pagtataka sa babaeng nasa tabi niya. Ilang pangungusap lang. Noon, nang magkulong si Little Treasure sa attic ng bahay, halos isang buong pamilya, lahat ng butler at maid, pati ang psychiatrist at isang negotiation expert ang kinailangan nilang tawagin. Sa huli, kinailangan pa nilang give-in ang pinto matapos ang isang buong hapon ng pakiusap. Pero kahit noon, hindi pa rin sila pinansin ng bata ng isang buong buwan. Walang alam si Luna tungkol sa nangyaring iyon. Ang iniisip lang niya ay sobrang bait ng batang ito. Binuhat niya ang little bun na tila miserable pero lumabas pa rin dahil ayaw siyang mapag-alitan. Malambing niya itong pinuri, ang bait-bait mo naman, Little Treasure. Salamat, darling. Pagkarinig sa papuri, gumanda ang mood ng bata. Tahimik siyang nag-abot ng maliit na papel kung saan may nakasulat na isang serye ng numero. Kinuha ito ni Luna, Phone number mo ba ito? Ayos. Isa-save ko to. Tatawagan kita pag may free time ako. May kung anong kutob si Lucas. Wala pang phone si Little Treasure, kaya saan nanggaling ang numerong iyon? Bahagyang yumoko si Lucas para sumilip at agad niyang nakilala ang numerong nakasulat. Sa kanya iyon. Hindi masama. As expected of his son. Kabanata 8. Sa Starlight Entertainment. Galit na galit si Jasmine sa loob ng opisina. Si Luna ay nag-audition at nakuha ang papel bilang supporting female lead. Supporting female lead. Bahagyang napakunot ang noo ni Snow. Hindi ba dapat isang walang kwentang papel lang sa kung anong hindi kilalang pelikula ang ginagampanan niya? Paano pa siya nagkaroon ng oras para mag-audition para sa supporting female lead? Nagtaka rin ako. Kaya nagtanong-tanong ako tungkol sa audition kahapon para sa lead female role. Sabi nila, paalis na ang mga hurado ng aksidente nilang makita si Luna. Bigla nilang naisip na bagay siya sa papel, kaya napagdesisyonan nila agad. Kaya pala sobrang maingat ka sa kanya. Mukhang totoong ang mapanlin lang ang babaeng yan. Tapos na ang audition, pero nagawa pa rin niyang pabagsakin ang loob ng mga hurado. Hindi ko lang alam kung sino sa kanila ang sinubukan niyang akitin. Hindi na naglakas loob pang magsalita si Jasmine. Ang hitsura kasi ni Luna ay isang matinding sandata. Hindi na siya magugulat kung isa sa mga hurado ay nahulog sa patibong nito. Noong una, balak niyang alagaan ng mabuti si Luna Windsor matapos niyang papirmahin ito sa kumpanya. Pero sinong mag-aakala na biglang lilito si Snow Windsor, ang nakakabatang kapatid nito. Sa isang banda, may isang baguhan na walang koneksyon. Sa kabila naman, may isang sikat na artista na may makapangyarihang pamilya. Malinaw ang dapat piliin. Sa mundo ng showbiz, hindi lang ganda ang puhunan. Madilim ang ekspresyon ni Snow. Kahit hindi siya ang bida, malaking produksyon ang pelikulang ito. Sino man ang makarinig nito ay agad malalamang ayaw niyang mapasakamay ni Luna ang papel na iyon. Bahagyang nag-alala si Jasmine. Mukhang magkakaroon tayo ng problema. Malaki ang pondong inilaan ng kumpanya sa pelikulang ito. Siguradong matutuwa ang boss natin na parehong galing sa kumpanya natin ang lead at supporting female actresses. Kung may masangkop na ipapalit kay Luna, madali sana. Ang kaso, walang ibang pumasa sa audition. Wala tayong dahilan para alisin siya. Biglang kumalma si Snow na para bang may naisip siya. Habang hinihimas ang kanyang maingat na minanakurang mga kuko, tumawa siya ng bahagya. Hayaan mo na siya. Kung gusto niyang gumanap bilang fox spirit, sige lang. Hey, isang mang-aakit na nagdala ng kapahamakan sa isang kaharian. Bagay na bagay sa kanya ang papel na yan. Mabilis na nakatanggap ng tawag si Luna mula kay Jasmine na nagsasabing siya na ang napili bilang supporting lead para sa Land Under Heaven at kailangan na niyang maghanda. Ang pelikulang Land Under Heaven ay umiikot sa isang babaeng bida na ginamit ang lahat ng kanyang kabutihan upang matulungan ang lalaking bida na umakyat sa trono. Samantala, ang supporting female lead naman ay gumamit ng lahat ng klase ng kasamaan,
nilabanan ang buong lipunan, at tuluyang isinumpa. Sa huli, napilitan siyang tumalon sa bangin dahil sa babaeng bida, na ikinatuwa ng lahat. Hindi na nakapagtataka kung bakit napaka-generous ni Snow na ibigay ang papel na ito sa kanya. Kahit nakuha na niya ang supporting roles sa Land Under Heaven, may natitira pa siyang trabaho. Kailangan pa niyang tapusin ang isa pang eksena sa isang pelikula kung saan siya ang gumanap na kabit na ng agaw ng asawa ng iba. 5 minuto pa ang eksenang kailangang kunan. Isang eksenang bugbugan kung saan papaligiran siya ng isang grupo at marahas na babanatan. Ngunit ang 5 minutong eksena ay umabot ng 2 oras ng pagkuha. Ang mga ekstra na gumaganap bilang mga taong babanatan siya ay mga baguhan at hindi tugma ang kilos nila sa emosyon. Paulit-ulit siyang kailangang saktan. Pag-uwi, walang pagod niyang binuksan ang TV at humiga sa sofa, pagod na pagod. Maya-maya, parang may nakalimutan siya. Eksakto namang lumabas sa TV ang balita at isang pamilyar na figure ang lumitaw sa screen. Isang napakagandang mukha. Malalapad na balikat, makitid na baywang, mahahabang binti, at isang presensyang parang matayog na bundok. Sino pa nga ba ito, kundi ang ama ni Little Treasure, si Lucas Ford. Nasa isang contract signing ceremony si Lucas at kasalukuyang nakikipagkamay sa ilang dayuhan. Excited na excited ang host habang ipinapaliwanag kung paano matagumpay na pinirmahan ng Ford Corporation ang isang kontrata kasama ang Italian Dr. brand at papasok na sila sa European market. Maaari pang double ang halaga ng kanilang stocks. Sa panonood, biglang naalala ni Luna, nakalimutan niyang tawagan si Little Treasure. Samantalang, sa Platinum Palace, kada rating lang ng mga magulang ng pamilyang Ford mula sa ibang bansa, at kasalukuyang nagtitipon ang pamilya para sa hapunan. Sa wakas, malapit nang matapos ang matagal ng negosasyon ng Ford Corporation sa isang mahalagang kontrata. Labis itong ikinatuwa ng matandang Ginoo Ford, kaya naman pinuri niya ng husto si Lucas. Pati si Lucian ay nabigyan ng konting papuri. Ngunit sa bandang huli, lumabas ang tunay na punto ng usapan. Ang sinasabi ng matanda, sa madaling sabi. Mahalagang bagay ang trabaho, pero mas mahalaga pa rin ang kanyang mahal na apo. Lucas, alam kong abala ka sa trabaho, pero hindi mo dapat pabayaan si Little Treasure. Natapos na ang pinakaabalang yugto, kaya dapat mong bigyan ng mas maraming oras ang anak mo. Aniya ng kanyang ama. Tama ang ama mo. Kung talagang wala kang oras, humanap ka na lang ng taong mag-aalaga sa kanya. Malaki na si Little Treasure, dapat mo na ring pag-isipan ang personal mong buhay. Segunda naman ang kanyang ina. Tama ang sinabi ng ina mo. Matalim na tumingin si Lucian sa kanyang kuya, na para bang sinasabing. Ayan na naman sila. Tahimik lang si Lucas. Hindi na lang niya pinansin ang usapan at nagpatuloy sa pagkain. Samantala, hawak-hawak ni Little Treasure ang cellphone niya, hindi gumagalaw. Nang makita ang matigas at walang ekspresyong mag-ama, halos madurog ang puso ni Madam Ford sa pag-aalala. Lucas, naririnig mo ba ang sinasabi ko? At ano bang nangyayari kay Little Treasure? Ni hindi man lang siya kumain ng kahit isang subo ngayong gabi, tapos hawak-hawak niya ang teleponong yan na parang napakahalagang kayamanan. Habang ngumunguya ng sweet and sour ribs, hindi malinaw ang boses ni Lucian nang sumagot, si Little Treasure ay naghihintay ng tawag mula sa magandang babae. Napakunot-noo si Madam Ford, litong-lito. Anong magandang babae? Kumaway si Lucian. Mom, Dad, huwag kayong masyadong mag-alala. May nagugustuhan na si Kuya. Nagulat si Madam Ford ngunit hindi sigurado kung dapat siyang maniwala. Seryoso ka? Lucian, huwag mo kaming niloloko. Sa puntong ito, seryosong ibinabari ni Master Ford ang kanyang kubyertos at tinitigan ng matalim si Lucian, puno ng pagdududa. Ano namang mapapala ko sa panloloko? Siguradong totoo yan. Kung hindi kayo naniniwala, itanong niyo mismo sa kanya. Itinoon ni Lucian ang tingin sa kanyang kuya habang sinasabi ito. Lucas, totoo ba ang sinasabi ni Lucian? Tanong ni Master Ford sa mababang tinig. Lucas, magsalita ka naman. Pag-uudyok ni Madam Ford. Hindi niya mahanap ang isasagot sa mga ito.
Muntik nang magliyab sa inis si Madam Ford. Matagal siyang naghintay pero isang lang ang sagot nito. Napuno agad ng galit ang sikmura niya. Anak ko, hindi ka ba talaga pwedeng magdagdag man lang ng isang salita? Bakit parang napakahirap mong kausapin? Ang totoo, aniya. Natigilan ang mag-asawang Ford at hinintay ang sasabihin ng panganay na anak. Kahit papaano, hindi pa rin mapigilan ni Madam Ford ang mag-alala. Sa maingat na boses, nagtanong siya, Lucas, ang taong gusto mo ba ay babae ba o lalaki? Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Lucas, halos pigil ang sarili habang mariing binigkas ang dalawang salita, babae siya. Halos mahulog si Lucian sa upuan sa kakatawa. Siyempre babae. At hindi lang basta babae, isang napakagandang dalaga. Gustong-gusto rin siya ni Little Treasure. Ang tawag na hinihintay niya buong gabi ay mula sa kanya. Halos maiyak sa tuwa si Madam Ford nang marinig ito. Pinagpala tayo ng ating mga ninuno. Pinagpala tayo ng ating mga ninuno. Lucas, taga saang pamilya siya? Ilang taon na siya? Saan siya lumaki? Ano ang trabaho niya? Anong klaseng pamilya ang mayroon siya? Bakit hindi mo man lang kami sinabihan? Dali-daling pinigilan siya ni Lucian. Ma'am, kalma lang. Wala pang kasiguraduhan ang lahat. Hindi pa namin sinasabi sa inyo kasi natatakot kaming makialam kayo at masira ang lahat. Kapag nalaman nilang si Luna iyon, siguradong magugulo ang sitwasyon. Masama ang reputasyon ni Luna, at isa pa, nasa industriya siya ng showbiz. Sa puntong iyon, nagsalita rin si Master Ford. Kung siya ang pinili ni Lucas, wala tayong dapat ipag-alala. Huwag kang mag-overthink. Anong hindi dapat mag-alala? Hindi ka ba nag-aalala? Sino ba ang hindi makatulog sa gabi at napupunta sa balkonahe para manigarilyo? Walang awang inilantad ni Madam Ford ang kanyang asawa. Gayunpaman, pakiramdam niya ay mas kampante siya ngayon matapos marinig ang sinabi ng asawa. Masyadong mataas ang pamantayan ni Lucas sa mga tao. Kaya sigurado akong hindi basta-basta ang babaeng pinili niya. Ang mas mahalaga pa, gusto rin siya ni Little Treasure. Sakto namang biglang tumunog ang cellphone na hawak ni Little Treasure buong araw. Ang numerong iyon ay personal na gamit ni Lucas, at iilang tao lang ang may alam nito. Lumapit si Lucian at tiningnan kung sino ang tumatawag. Totoo nga, si Luna ang tumatawag. Siya ba ang tumatawag? Tanong ni Madam Ford, labis ang pananabik, parang sandali na lang ay makikita na niya ang kanyang magiging manugang. Paulit-ulit na tumanggaw si Lucian at tinulungan si Little Treasure na sagutin ang tawag. Hindi pa kasi gaanong marunong gumamit ng cellphone si Little Treasure. Binilhan na siya noon ni Lucas, pero hindi niya gusto kaya itinapon na lang kung saan. Sa isang iglap, lahat ng nasa hapagkainan ay nakatutok sa cellphone na hawak ni Little Treasure. Si Lucian naman, na walang kahihiyan, ay diretsong lumapit para makinig sa tawag. Kabanata 9. Matagal na nakipagtalo si Luna sa sarili kung tatawag ba siya o hindi. Sa huli, pinindot niya ang numero na ibinigay sa kanya. Hindi siya mahilig sa mga bata, lalo na mula nang mangyari ang insidente 5 taon na ang nakalipas. Sa katunayan, iniiwasan niya ang mapalapit sa kanila. Tuwing nakikita niya ang isang bata, bumabalik sa kanya ang masasakit na alaala. Ang batang nawala sa kanya. Ang batang iyon ang naging taglay ng kanyang pinakamainit na pangarap. Ngunit kasabay nito, isa rin itong paalala ng kanyang pinakamadilim na nakaraan. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, iba ang nararamdaman niya kay Little Treasure. Hindi lang nawala ang kanyang pag-aalangan, kundi hindi niya rin mapigil ang mas lalong mapalapit sa bata. Nakakapanibago. Hello, hello. Wala siyang narinig kahit pa nasagot na ang tawag. Alam niyang si Little Treasure iyon, kaya natawa siya ng bahagya. Si Little Treasure ba ito? Pasensya na, katatapos lang ni tita sa trabaho kaya naisipan kitang tawagan. Hindi naman nakakapagsalita si Little Treasure, kaya wala itong paraan para sumagot. Ang nagawa lang ni Luna ay magsalita ng mag-isa at maghanap ng may kukwento. Darling, kumain ka na ba? Masyado kang payat, kaya dapat kumain ka ng mabuti, ha? Hindi pwedeng maging pihikan sa pagkain ang mga bata.
Hindi ka lalaki ng mabilis kung pipili-pili ka. Ang mga batang medyo chubby ay mas cute. Pero syempre, cute ka na rin naman ngayon. Ah, oo nga pala. Nakita ko ang daddy mo sa TV kanina. Kakapirma lang niya ng isang malaking business deal. Ang galing niya. Pakiabot mo sa kanya ang pagbati ko. Makalipas ang 10 minuto, ibinaba na ni Little Treasure ang telepono at kinuha ang puting pisara na matagal na niyang hindi nagagamit. Dahan-dahan siyang sumulat sa ng congratulations. Bagamat hindi marunong magsalita si Little Treasure, bihasa siya sa parehong lengguwahe. Mas madalas niyang ginagamit ang Ingles dahil mas natutunan niya ito ng mas maaga. Ngunit, matagal na rin siyang hindi nagsusulat. Nawalan na kasi siya ng gana upang makipag-usap. Nanatiling nakatulala ang dalawang nakatatanda sa kanilang nakita. Si Lucian lang ang nanatiling kalmado, dahil nasaksihan na niya ito noon. Samantala, palihim namang pinakinggan ni Lucas ang pag-uusap ni Luna at ng kanyang anak. Nang makita niya ang salitang iyon sa pisara, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang malamig na mukha. Ginulo niya ang buhok ng bata at sinabing, "Salamat." Pagkatapos magsulat, tahimik na ipinagpatuloy ni Little Treasure ang pagkain, pero seryosong-seryoso ang kanyang aura. Kinain niya pati ang mga karot na pinakaayaw niya. Nanatiling tulala ang dalawang nakatatanda. Hindi lang nila nakita ang kanilang mabait na apo na kusa ng sumulat, nakita rin nilang kusa itong kumain at pati ang mga gulay na dati nitong iniiwasan. Nang sa wakas ay makabawi sa pagkagulat, hindi na napigilan ni Madam Ford ang magtanong, "Lucian, ano bang sinabi ng babaeng iyon kay Little Treasure sa tawag?" Pati si Master Ford ay nagpakita ng interes. Dahil siya ang sentro ng atensyon, malumanay na sumagot si Lucian, wala naman siyang masyadong sinabi. Sinabihan lang niya si Little Treasure na kumain ng mabuti at huwag maging pihikan sa pagkain. Tapos, pinapabati niya rin si Kuya sa tagumpay nito. Halos hindi makapaniwala si Madam Ford. Yun lang. Kinibitan lang siya ni Lucian. Ano pa ba ang gusto mong marinig? Malalim na nag-isip si Master Ford bago nagsalita, sa isang tawag lang, nagawa niyang lampasan ang 1 taon ng pagsisikap ng psychiatrist ni Little Treasure. Tama, sagot ni Madam Ford, labis ang tuwa at gulat. Mukhang mabait ang batang ito. Lucas, dapat magsumikap ka. Tanging sagot ni Lucas. Tiningnan ni Madam Ford ang kanyang panganay na may halong inis at awa. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang bunso. Lucian, ang kuya mo parang isang kahoy, paano siya makakapanligaw? Ikaw na ang tumulong sa kanya, ha? Ngumisi si Lucian ng mayabang. Ngayon lang kayo natutong umasa sa akin. Huwag kayong mag-alala, gagamitin ko ang lahat ng aking nalalaman para tulungan si kuya. Pero bago ang lahat, magkasundo tayo sa isang bagay, huwag kayong makikialam. Alam nyo naman, madaling masira ang lahat sa ganitong sitwasyon kapag nakialam na ang mga magulang. Paulit-ulit na tumango ang dalawang nakatatanda. Oo, naiintindihan namin. Nagtatanong lang naman kami. Pagkaalis ng kanilang mga magulang matapos ang hapunan, agad na lumapit si Lucian sa kanyang kuya, parang asong masiglang kumakawag ang buntot, at humingi ng gantimpala. Ano, kuya? Ang galing ko, di ba? Ha? Wala pang 1 segundo mula nang sabihin niya iyon, may isang bagay na biglang inihagis sa kanya. Agad niya itong sinalo gamit ang isang kamay. Ano to? Napanganga siya nang makita itong mabuti. Isang susi. At hindi lang basta susi. Ito ang susi ng 100th Anniversary Limited Edition na Bugatti Sports Car. Matagal na niya itong pinapangarap. Isa lang ang nagawa sa buong mundo. Oh, mahal kong kayamanan. Yakap-yakap ni Lucian ang susi, halos halikan ito ng walang tigil. Kuya, mahal na mahal kita. Dati, kahit anong pakiusap niya, hindi siya pinagbigyan ni Lucas. Pero ngayon, matapos lang ang ilang salita sa harap ng kanilang mga magulang, ibinigay ito sa kanya ng ganoon lang. Ibig sabihin, napakalaking puwang na ang sinasakop ni Luna sa puso ng kanyang kuya. Bigla siyang kinabahan. Kuya, sigurado ka bang si Luna ito? Hindi mo lang siya nilalaro. Talagang balak mong pakasalan siya. Oo.
Walang bahid ng pag-aalinlangan sa tinig ni Lucas. Napasinghap si Lucian. Mula sa pagiging pilyo, bigla siyang naging seryoso, parang isang veteranong bihasa sa mga relasyon. Kung ganun, dapat paghandaan mo na. Alam mo bang ang panliligaw ay parang paglalaro ng isang laro? May iba't ibang level ng hirap. Easy, normal, hard, at hell mode. Ang manligaw kay Luna. Hell mode iyon, bro. Lahat ng babae, may kahinaan. Pero magagamit mo ba ang pera kay Luna? Sa itsura niya, kung gusto lang niyang umasenso sa industriya, matagal na niyang nagamit ang pera o koneksyon, pero tingnan mo kung gaano siya kahirap sa entertainment circle. Malinaw na hindi siya tatanggap ng financial support o backdoor deals. Kung gagamitin mo naman ang damdamin. Bro, tingnan mo ang dami ng ex-boyfriends niya sa ibang bansa. Lahat ng pangalan sa listahang yon, matitindi ang background. Noong nakita ko yon, gusto ko na lang yumuko sa paghanga. Hindi pa ako natatalo sa ganitong bagay, pero sa kanya. I have to admit that I defeat. Gagamitin mo ba ang isang bata para itali siya sa kasal? Huwag mong asahan. Ang babaeng iyon, buong puso sa career niya. Wala siyang balak magkaanak. Kahit ako ang manligaw sa kanya, may 80% chance na game over agad. Ikaw. Zero EQ kapag dating sa relasyon. Magiging simpleng experience lang niya yon. Tumingin si Lucas sa kanya ng malamig. 100%. Napangiwi si Lucian. Okay, sige. 100% chance ng game over. Huwag nang pansinin ang maliliit na detalye, okay. Pero isa lang ang sigurado ko, pareho kami ni Luna. Ang isang tulad niya, walang balak magpakasal o magkaanak. Ang ganitong klaseng tao, sobrang hirap ng paibigan. Para sa kanila, ang kalayaan ay buhay. Kung gusto mo lang makipaglaro, madali lang. Pero kung gusto mo siyang pakasalan, bro, impyerno ang tatahakin mo. Bahagyang lumambot ang malamig na ekspresyon ni Lucas habang tumatama sa kanya ang liwanag ng buwan mula sa bintana. Hindi mo pa kasi nakikilala ang taong gugustuhin mong pakasalan at magkaroon ng anak. Napakurap si Lucian, may gulat sa mukha. Aba. Ang isang taong clueless sa relasyon, biglang may pang-sermon sa akin. Pero, may punto ka nga. So, paano? Kailangan mo ba ng tulong mula sa iyong pinakamamahal at dakilang nakababatang kapatid? Walang kabog-abog ang sagot ni Lucas. Hindi na kailangan. Nagtaka si Lucian. Paano mo nasabi yun? Ang panliligaw ay hindi tulad ng negosyo. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng isang matalino, gwapo, at dalubhasang God-level na coach sa panliligaw? Nag-e-endorso pa siya ng sarili niyang serbisyo nang biglang bumukas ang pinto ng study room. Napatingin silang dalawa sa direksyon nito. Sa may pintuan, nakatayo si Little Treasure, suot ang kanyang pijama. Mabilis na sumili ang bahagyang pagtataka sa mga mata ni Lucas. Little Treasure, maging si Lucian ay nagulat. Dahil ang batang ito, hindi kailanman lumalabas ng kanyang silid sa ganitong oras. Kabanata 10. Mahilig si Little Treasure sa katahimikan. Karaniwan, nagtatago siya sa kanyang kwarto kapag tapos na siyang kumain. Kailangang agad bumalik sa kanilang kwarto ang mga kasambahay matapos magawa ang kanilang mga gawain. Hindi sila pwedeng gumawa ng ingay o magdudulot ito ng pagkairita kay Little Treasure, na magpapataas ng kanyang galit o kaya'y magdudulot sa kanya ng pagkawala ng kontrol. Noong isang beses, nagpadala si Madam Ford ng mga merienda sa kwarto ni Little Treasure dahil nag-aalala siyang baka hindi sapat ang kinakain nito. Pero si Little Treasure ay nag-lock sa attic. Kahit gaano pa kamahal ni Madam Ford at Master Ford si Little Treasure, hindi nila kayang manirahan kasama si Lucas at Lucian. Ngunit si Little Treasure ay kusa nang lumabas. Hindi lang iyon, tumakbo si Little Treasure papunta kay Lucas at niyakap ang kanyang mga binti. Tumawa si Lucian, Little Treasure, anong ginagawa mo? Niyayakap mo ba ang daddy mo para bigyan ka ng allowance? Lumuhad si Lucas at tinignan ang anak, at agad niyang naisip kung anong gusto nito. Agad siyang tumanggi, hindi, pinagbigyan na kita kagabi. Kaya tumingin si Little Treasure sa kanyang cellphone.
Tumawag ka na kagabi habang kumakain tayo. Muling tumanggi si Lucas. Doon na naintindihan ni Lucian kung ano ang nangyayari. Miss na pala ni Little Treasure si Luna. Dahil hindi siya napapayag ng kanyang ama, tumakbo si Little Treasure papunta kay Lucian at ginamit ang parehong galaw, niyakap ang mga binti ng kanyang tito. Napuno ng tuwa si Lucian, huwag mong gamitin sa akin yan, Precious. Alam mong hindi ko kayang tumanggi sa kakyutan mo. Karaniwang mukhang malungkot si Little Treasure. Kapag nagmakaawa siya para sa isang bagay, ang kanyang maliit na ekspresyon at ang kanyang presensya ay kayang magpatawa sa kanila at pagkatapos ay magpapaamo. Inikat niya ang maliit niyang ulo at ginamit ang kanyang malalaking mata na kumikislap na parang mga bituin. Hindi nila kayang pigilan ang magbigay ng lahat ng bituin sa langit para sa kanya. Ang tanging tao sa pamilya na kayang labanan ang charm na ito ay si Lucas. Napailing si Lucian, wala kang magagawa sa akin, Little Treasure, hindi ko kayang labanan ang dad mo. Mabilis na iniwan ni Little Treasure si Lucian. Walang pakialam. Sumandal si Lucian sa pader at patuloy na tumawa nang makita ang mukha ng batang parang binugbog ng kanyang mga magulang. Hindi mo kailangang magmadali, Little Treasure. May kasabihan, kapag tunay ang pagmamahal ng mag-asawa, ang paglayo ay nagpapalalim ng pagmamahal. Hintayin mong magpakasal si Daddy at Luna. Araw-araw mo na siyang makikita. Bigo ang kanyang panghihikayat. Tumakbo si Little Treasure patungo sa pinto, binangga ito at tumakbo palabas. Napailing si Lucian, anong gagawin natin? Marami siyang kinain kanina, sabi ni Lucas. Ang ibig sabihin nito ay hindi na pwedeng gamitin ni Little Treasure ang taktika ng Hungry Strike. Nakalma si Lucian pagkatapos marinig ang sinabi ng kapatid. Pero talagang na-misjudge nila si Little Treasure. Bata siya, hindi kailangan ng mga taktika o plano. Kailangan lang niyang magingay. Isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa sala ang narinig nila habang nag-uusap pa lang. Nagkatinginan sila ni Lucian at nagmadaling bumaba. Ang sala ay naging magulo sa napakaikling panahon. Ang isang anti-gum flower vase sa sulok na kasing taas ng tao ay natamba at nabasag. Lahat ng bagay na pwedeng itulak o basagin ay naranasan ang parehong kapalaran. Milan Ford. Tanging kapag galit na galit si Lucas, saka lang niya tatawagan ang buong pangalan ni Little Treasure. Kahit si Lucian ay hindi kayang tiisin ang nakakatakot na presensya ni Lucas kapag ito ay nagalit. Paano pa kaya si Little Treasure? Nagsimulang manginig si Little Treasure dahil sa takot sa nakakatakot na ekspresyon ng kanyang ama. Lalo pang lumala ang kanyang emosyon. Sumigaw siya ng malakas habang tumatakbo at binabangga ang lahat ng bagay na nahahawakan niya. Dahil dito, sinundan siya ni Lucian ng mabilis, ngunit hindi siya maglakas loob na sumunod ng masyado. Mahirap na kung matapilok sila, dahil maraming pira-pirasong basag na bagay sa sahig. Kuya, hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Tawagan mo na lang si Luna para pumunta rito. Hindi na kailangan. Malamig na tinanggihan ni Lucas ang ideya ng kapatid. Matiag ang sinubukang kumbansihin siya ni Lucian. Kuya, bata pa si Little Treasure, hindi siya isa sa mga tauhan mo. Masyado kang istrikto sa kanya. Ano bang masama kung palayawin siya paminsan-minsan? Normal lang sa mga bata ang maging matigas ang ulo o magdulot ng gulo. Hindi mo saklaw ang paraan ko ng pagpapalaki sa anak ko. Malamig ang ekspresyon ni Lucas. Determinado siyang hindi hayaan si Little Treasure na masanay sa maling ugali ng paggamit ng pagwawala para makuha ang gusto niya. Napakamot sa ulo si Lucian, naiipit sa pagitan ng mag-ama. Sakit sa ulo ito. Kung lumala pa ang sitwasyon at makarating ito sa kanilang mga magulang, siguradong mabubunyag ang ginawa niyang pagdala kay Little Treasure sa bar. Diyos ko, ipadala niyo naman ang tagapagligtas ko. Habang hinahabol ni Lucas si Little Treasure, mabilis na kinuha ni Lucian ang kanyang cellphone at palihim na tinawagan si Luna. Gatlang M. Kinagabihan, nasa bahay si Luna at nagbabasa ng script habang walang ganang nakikipag-chat online. Corrupted Devil King. Little Luna, pwede mo bang palitan na ang luma mong codename? Sumasakit ang mata ko. My Lonely Empty Loss. At hindi sumasakit ang mata mo sa Corrupted Devil King.
Hindi ka ba nahihiyang latin ako? Corrupted Devil King. Babalik ako dyan sa susunod na buwan. Sunduin mo ako sa airport. My lonely empty loss. Hindi ako pupunta, busy ako. Corrupted Devil King. Sunduin mo ako. My lonely empty loss. Sabi ko, busy ako. Corrupted Devil King. Pupunta ka ba o hindi? My lonely empty loss. Ang taong tinatawagan mo ay wala nang ganang makipag-usap at naghagis ng aso. Corrupted Devil King. Ang taong tinatawagan mo ay sinipa ang aso. My lonely empty loss. Ang aso ay nagrereklamo dahil parang tinusok siya ng karayom. Corrupted Devil King. Fuck. Ano ba yan? Mas bastos ka pa sakin. At sino ang tinutukoy mong may karayom? My lonely empty loss. Ikaw naman ang unang naging bastos. Sige na, tapos na tayo. Kailangan kong magbasa ng script. Corrupted Devil King. Supporting role lang naman yan, may titingnan pa ba dyan? Dati tayong nagkaroon ng magandang samahan, hindi mo ba ako pagbibigyan? My lonely empty loss. Ang dami kong, sa buhay, pangilan ka na kaya? Corrupted Devil King. Little Luna. Hintayin mo lang ako. Isinara na ni Luna ang kanyang laptop at mas tutok ng pinag-aralan ang kanyang script. Habang nagbabasa siya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ang nakarehistro. Nag-alala siyang baka galing ito sa production team, kaya agad niya itong sinagot. Hello, Luna, tulungan mo ako. Sino to? Ako si Lucian Ford. Dali. Punta ka agad sa Platinum Palace, may nangyari kay Little Treasure. Ano? Anong nangyari kay Little Treasure? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Napaka-urgent nito. Bilisan mo. Kuya, kalma lang. Bata pa siya. Little Treasure, huwag mong sirain yan. Napakabigat ng tono ni Lucian, at naririnig pa niya ang mga tunog ng mga bagay na nababasag sa background. Lalo pang kinabahan si Luna. Agad siyang nagbihis habang nagsabi, paparating na ako. Ni hindi niya maipaliwanag ang sarili niyang damdamin. Nang marinig niyang may nangyari kay Little Treasure, hindi siya mapakali. Kakaunti pa lang ang araw ng kanilang pagkakilala, pero tila may espesyal ng puwang ang bata sa kanyang puso. Malayo ang Platinum Palace sa kanyang kinaroroonan, at aabutin ng halos 40 minuto kung magtataksi siya. Nangamba siyang baka may masamang mangyari kung matagalan siya, kaya inilabas niya ang kanyang motorsiklo at mabilis na bumiyahe papunta sa Platinum Palace. 10 minuto lang ang itinagal ng biyahe na dapat ay aabot ng 40 minuto. Malamang ay inabisuhan na ni Lucian ang mga gwardya, dahil agad siyang pinapasok matapos ibigay ang kanyang pangalan. Pagdating niya sa labas ng Villa No. 8, naghihintay na ang isang katulong upang salubungin siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe to my YouTube channel, Filipino Audio Novel, and click the notification bell button para sa marami pang update. Maraming salamat po.